So hey guys, welcome sa aking channel, si boy JRP. So ngayong araw na to ay magre-react tayo sa isang namang business. Naisip ko ngayong araw is barbershop business. Kasi malapit na ako magpagupit, bro. So naisip ko yan, malapit na ako magpagupit. So paano kaya yung barbershop business? Ano kaya ang mga dun? Magkano ang kinikita nila? Without further ado, let's get it on. Hi guys, good day and Cheney. Welcome to Uy. Entrepreneur. So, sa mga bago kong subscribers, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, just Subscribe click kayo ang kay Kuya, button mga below para kung may bago Subscribe tayong kayo, video, sir, mga bros. ma-update kayo. So, ang tanong, Parang same kami ng mic ni Kuya. Ni sir. Medyo rin tong mic ko. may pera ba sa buhok? So, yan ang topic natin for today. Ibigay ko kayo ng tips on how Sa akin, bros, personally, I think sobrang laki talaga ng pera dyan sa paggugupit. Kasi yung gupit ngayon 2026 dito sa amin 70. Hindi ko alam sa ibang lugar, pero dito sa amin 70 na isang gupit lang yun tsaka sobrang bilis nilang gumupit yung mga barber dito. to start a barbershop business. So yan ang may mga nagtanong kung paano mag-start ito, paano mag-open ng isang barbershop business. So ang una mong gagawin, just like any business, evaluate your capital. So yan ang una mong gagawin kasi diyan sa capital na yan, i-assess mo yung location mo dahil kailangan mo ng budget for renovation. So siyempre kung magtatayo ka ng isang barbershop, yung place na marerentahan mo, kailangan mo ng budget dyan para magpa-renovate, maging barbershop siya. So maglalagay ka ng mga chairs, ng mga bagong mga mirrors, diba? Then aircon. So yan ang kailangan mo sa budget. Aircon? Bro, parang pang sosyal na tong kay sir. Aircon? Dito sa amin ceiling fan lang, okay na yan. Parang pang pang city talaga yung talaga parang pang big time na mga barbershop kasi may aircon And then kailangan mo mag-hire ng mga employees. Ilang barbero ba kukunin mo? 2 o 3? So depende yan sa gaano kalaki yung gagawin mong o i-open mong barbershop. So yun ang una mong gagawin, assess your budget. So probably ang budget mo, let's say for example, meron kang mga 100,000. Possibly, pwede na yan. Parang rin pala bigasan. 100k rin yung sa bigasan Barbershop rin pala. 100k rin. Same level lang sila Or less, or more. Depende yan depende yan dun sa place na rerentahan mo. Kung kailangan mo ng medyo malaking business, o malaking space, so kailangan mo ng medyo mas malaking budget. Pero kung ikaw ay isang startup na business lang, gusto mo, start ka ng mga 3 seats o barber seat lang, na medyo maliit lang na space, pwede rin naman yan. So basta yun ang mahalaga, alamin mo muna kung magkano yung kailangan mong budget yan sa business. Kaano kaya yung sweldo ng mga barbero? For example, si sir, siya ang may-ari. Kano ang sweldo niya sa kanyang mga barbero? Baka for example 70. Sinisingil nila yung mga nila, yung mga customers nila ng 70. So siguro kay sir 40, tapos yung sa barbero 30. Yun kaya yun. Tatayo mong barbershop. So kung na-assess mo na yung budget mo, okay ka na, push through ka na. Ang kailangan mo naman ngayon is to find a good location. So sa ganitong klase ng business sa barbershop, kailangan dyan malaking community. Kung ka maghanap na sa mga sa mga tiyanggi, yun, marami ako nakikita dun sa mga sa mga tiyanggi talaga yung mga location nila. Marami talaga mga barbershop dyan sa tiyanggi. ang marerentahan mong space dun sa maraming tao, dun sa mismong center ng bayan. Kasi kailangan niya nadadaanan ng mga tao para makilala ka, para makita nila naman, may barbershop pala dito. So ganyan, hindi yan pwede sa mga
konti lang yung tao sa mga tagong lugar. So, kailangan maghanap ka ng place na malaki yung community na maraming tao. So, yan ang perfect location for a barbershop. So, tandaan mo yan, find a great or competitive location. So, yan ang gagawin mo. So, sa number 3 naman, kailangan mo ng strategy or promotion. Let's say, may location ka na, nakapagtayo ka na ng barbershop. So, ang tip naman sa susunod mo, kung nag-open ka na ng barbershop, yung mga strategy na kailangan mong gawin. Dito na papasok yung ano bro, Facebook, pwede rin sa TikTok, pero sa atin dito Facebook talaga eh, kasi hindi rin flyers, no? Flyers. Para maging successful yung barbershop business mo. So, siyempre, ano mong gagawin dyan? Gumawa ka ng mga flyers, namigay ka ng mga flyers sa daan. Diba, pag open mo, meron pang mga, iba, pag nag-open ng barbershop, may mga sounds, may malakas na sounds, may mga speakers. Yung iba, may speakers, na may balloons, daming balloons. Mga bulaklak sa opening, pwede yan. Tapos, mamigay ka ng mga flyers sa mga dumadaan na tao. Diba? Then, pagkatapos niyan, kailangan mong isipin lagi na sa ganitong business, kailangan yung reputation ng business mo. Kailangan ay yung tinatawag na reputation ng quality service. So kung wala kang magandang serbisyo sa customer mo, dyan magkakaroon ng problema yung business mo. So yan ang gagawin mo. Then siyempre, Para magkaroon ng magandang reputation ang mga barber shop. Kasi ako lagi din ako pumupunta sa mga barbershop. Dapat yung mga barbero is magagaling talaga. At mabilis. Kasi may hinahabol kang oras eh. So, kung ikaw nagmamadali ka, so gusto mo talaga ng mabilis ang barbero, no? Tsaka magaling. Yun. Sobrang dami na sigurong magpapagupit sa inyo ron. meron ng barbershop, kailangan updated ka sa mga bagong hairstyle. So yung mga barbero mo kukunin, dapat pinag-research mo, kailangan updated tayo sa mga bagong Dapat maraming pictures ng mga latest hairstyle, no? Dami dyan sa mga wall para yung customer pag pumipili na lang point na lang sila kanilang like sa mga karamihan ng mga barbershop dito sa amin, maraming pictures. haircuts. So kasi hindi pwede yung basta makagupit lang, okay na. So kailangan, na trending ngayon, kailangan maganda magupit yung mga barbero mo, may mga extra service ka, o nagmamassage ba sila, ganyan, o may pwede ka magdagdag ng mga other services like foot spa, di ba? O facial. So depende yan ang kailangan mong pag-aralan, yung mga bagay na yan. Kung ano yung mga iba pang quality services na pwede mong i-offer bukod sa pagpapagupit. So yun lang guys, sa pagtatayo ng barbershop business, ayun. Pwede mo rin siguro samahan ng mga dyan, reband. Kasi may nakita rin ako dito sa amin, may barbershop, meron din nagre-reband sa gilid. So meron pa nga iba, meron tattoo tattoo, may naggugupit, may nagre-reband, may nagtatato. Yan, sa loob. May nakita ko dito sa amin isang lugar, may ganun. Ang tip na pwede mong gawin. So if you have the budget, if you have the location, if you have the good strategy sa business na yan, magiging successful yung business na yan. So gawin mo lang to guys. Yan ang tips ko sa inyo. So magandang gabi, at sa mga bago kong subscriber, maraming salamat. Mabuhay. So yun lang guys, no, ililink ko yung video link ni sir kung gusto nyong manood ng walang commentary. So medyo marami tayong natutunan, no? 100k rin pala ang puhunan para sa isang barbershop. Sabi ni sir, mga 3 seats na yun, 100k. Same lang pala sila sa bigasan, no? 100k rin. So yun lang ang ating video ngayon guys, no? So if you like this video, like nyo lang at saka subscribe. Yun, next video ulit.